Ika nga sa kasabihan na live healthy, stay young at heart na isang slogan na naghihikayat na pumili ng mga bagay na nakabubuti para sa kalusugan, lalo na sa ating mga puso. At kahit tapos na ang Heart Month ay alamin pa rin natin kung ano-ano ba ang mga hakbang para mapanatiling malusog ang ating puso. Narito ang Health News ni Sigrid Castañeda. Alam mo bang kahit tulog ka ay hindi nagpapahinga ang puso mo? Yes, walang pahinga ang puso natin. Wala itong day off, walang holiday, walang break. Kaya naman, kung hindi natin ito aalagaan, baka ito na mismo ang sumuko sa atin. Ayon sa World Health Organization, sakit sa puso ang #1 cause of death sa buong mundo na nasa mahigit 17 milyong katao on average, katumbas ng nasa 32%. At dito sa Pilipinas, libo-libo ang namamatay taon-taon dahil dito. Imagine, isa sa bawat 3 katao na namamatay may kinalaman sa sakit sa puso. Nakakakaba, di ba? Mga dahilan nito, hindi healthy na lifestyle, gaya ng paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, pagkain ng mga pagkaing mataas sa bad cholesterol na nagre-resulta sa katabaan o obesity, at kulang sa ehersisyo. Kaya ngayon tapos na ang Heart Month, hindi ibig sabihin tapos na rin tayong mag-alaga ng ating puso. Alamin natin kung paano ito mapapanatiling malakas at malusog. At bago natin talakayin ang mga paraan to stay healthy ang ating heart, ano nga ba ang role ng puso sa ating katawan? Ang puso ay nagsisilbing tagahatid ng oxygen-rich na dugo at mga nutrients sa iba't ibang parte ng katawan. Bukod dito, nagtatanggal din ng mga waste products ang ating puso para mapanatiling malinis, malusog ang ating pangangatawan. So ngayon, paano nga ba natin maiiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso? Narito ang iilan sa payo ng mga eksperto. Una, kumain ng mga masusustansyang pagkain. Bagaman pwede pa rin namang kumain ng mga paborito nating processed meats gaya ng hotdog o bacon o kahit yung tuyo o dried fish o iba pang maaalat na pagkain, pero dapat konti lang. Kumain ng maraming gulay, prutas, isda at yung mga pagkaing may good cholesterol gaya ng whole grains at nuts. Pangalawa, try mong mag-exercise. Maglaan ng kahit hanggang sa 2 oras at kalahati sa isang linggo na igalaw-galaw ang katawan. Kahit ordinaryong paglalakad o kung gusto mo pang mag-jogging, ay pwedeng-pwede. Nakakatulong ito para sa maayos na pagdaloy ng iyong dugo at pagbabawas ng timbang. Pagdating naman sa bisyo, nako, iwasan ang labis na pag-inom ng alak dahil ito ang pag-inom pala ng alak ay naiuugnay sa higit 200 uri ng sakit. Kasama na dyan ang cardiovascular diseases. Kung ikaw naman ay naninigarilyo, aba, nasa 10 taon pa pala ang madaragdag sa buhay mo kung ititigil mo na ang paninigarilyo, kumpara mo sa mga taong hindi naninigarilyo. Kaya kung mahilig ka sa ganitong uri ng mga bisyo, ay nako, tigilan mo na kasi literal na sinasaktan mo ang iyong puso sa ganyang gawain. Kaya kung mahal mo ang iyong puso, gawin ang mga nasabing hakbang for you to live happily ever after with your heart. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Sigrid Castañeda, Azumani News.